Isang balita ngayong araw ang siyang gumimbal sa madla matapos ngang mapag-alaman na na-recover na ang ilang sako ng hinihinalang buto ng mga sabungerong nawawala noon pang 2022. Tila totoo nga daw ang mga paratang ni alias Tutoy kay Atong Ang dahil sa na-recover na ebidensya. Samantala narito naman ang video kung paano nabisto ang kawalang hiyaan ni Atong Ang. Bakit lagi involved si Dondon? Si Dondon po, siya lang ang nagmamaniobra ng lahat ng farm ko sa construction. 2 to 3 years na siya nag-aasikaso. Ang daming farm niyan, 3, 4 na farm. Kung titignan nyo, dalawang Senate hearing plus ngayon, ang question kung sino-sino nilalabas sila, biktima ba silang lahat? Ang media, lagi nakafocus na kami lagi, hindi lang kami kumikibop, pinapanood ko lang kung ano nangyayari. Talaga bang si Butch Inonog, big innocent ba? Or biktima? O ano? Mr. Atongang, I just would like to remind you na kaya nakafocus sa inyong investigasyon dahil naturalmente doon last nawala, yung bago nawala yung mga tao, doon sa sabungan ninyo. Yes, Your Honor. Before you want to destroy the credibility of whoever, kung anong klaseng tao si Inunog, I just would like to tell you na kaya nakasintro, baka sabihin mo na kayo lang ang pinagtutukan. Kayo talaga. Sa inyo talaga nakatutok ang investigasyon. Your Honor, hindi ko po sinisira credibility niya. Pwede po tapusin ko lahat. Sige. Makikita niyo po ang conspiracy rito. Sige, sir? Gusto niyo po malaman yung conspiracy. Go ahead with the conspiracy. Patapos na kasi mahaba-haba konti lang to pero andito lahat ng laman. Sige, please, continue. Kasi putol-putol to pagka na-question ako ng isa, magtataka kayo, hanggang dulo ang sagot dito para matapos tong pinag-uusapan na to eh. Okay? Andito lahat ng laman, okay? Ine-explain ko lang sa inyo yung salita ko na yung question ng mga tao, yung inosente ba sila o hindi? Tapos, papakita ko rin sa inyo kung ano yung, kasi pinag-usapan na yung mga chope-chope, hindi naman namin malalaman talaga yan eh. Dahil yung taya nga, hindi namin nakikita. Dahil, kung pakikita ko sa inyo mamaya, yung kung paano sila kumikita ng pera. Okay? Patutunayan ko rin sa inyo na ayaw ko ng mga, yung dahas-dahas dito, patutunayan ko rin sa inyo. Gusto ko rin, isipin nyo kung sino nasa likod din dito ngayon. So, medyo makikita nyo. Kaya kung sana, pakinggan nyo lang muna. Maraming po salamat. Your Honor. Okay. Your Honor, yung umpisa po tayo nung unang mag-hearing, si Butch Inonog at anak niya, ang sabi niya, driver lang po sila, nangungontrata lang po, at wala po silang alam sa sabong noong una. Hanggang sa lumalim ang investigasyon, inamin niya, may farm pala siya. At yung nagsasalitang si Denmark, trainer niya yan, handler niya. Denmark Simpuego. Okay. At pwede niyo ipacheck, hindi siya ordinaryong tao. Marami siyang connection sa politiko at sa pulis. Okay, ito na ngayon. Pangalawa, merong isang family dyan na sinasabi yung Magbanwa family na ang anak niya nawala. Ang amo niya si Julius Chris Habilio. Yan ang sinasabi niya. Tinanong nyo, si Inonog, hindi niya raw kilala yan. Check nyo. Si Inonog, tiga-Tanay. Si Chris Abilio, tiga-Tanay din. Hindi raw sila magkakilala, wala raw siyang connection dyan. Pero yung Magbanwa, tiga-Tanay pa rin. Yung family, puro Tanay ito eh. Okay, ngayon, ang sabi ni Inonog, hindi siya involved masyado sa sabong at ang anak niya, driver lang, nangungontrata lang, binabayaran yata ng 5,000 or something para kumita. Video tayo para makita natin. Yung slide. At meron pa siya sinabi na ikaw daw ay nag-volunteer na dukutin na lang yung mga suspect na yan. Narinig ko po kanina. So narinig mo lahat ng sinabi niya kanina? Yes, sir. Okay, you have the floor. Either you confirm or deny lang sinasabi ni Mr. Atong Ang. Sir, ganito po yun, sir.
Last year, nung ako po'y nasa assigned pa sa NCR CIDG as the regional chief, kakilala ko, kaibigan ko si Joseph Lumbad, and humingi sila nga ng tulong na because Joseph Lumbad is working for the Lucky 8 kasamahan po nila Mr. Atong Angser. And ang sabi ko, gawa po kayo ng letter request for police assistance. Yun na nga po yung set, yung i-present po kanina at naka-address nga po yun kay General Ferro sa Director CIDG. And yun yung, kung nung naalala niyo po noon, set, nung first Senate hearing, nasabi yun ni Attorney Santos na may request sila for assistance na kasama NBI at CIDG na ina-allege nung isa sa mga witness na malakas na daw si Mr. Atong Ang sa NBI, sa CIDG. Pero sa amin, sir, for purposes na kailangan po naman talaga namin, kayo po, sir, lahat naman tayo bilang police, for police assistance, intervention, kailangan may basis. Kaya gumawa po ng sulat si Attorney Santos from the Lucky 8 Corporation, address to Director CIDG, ako po ang nag-receive. And nag-usap-usap na po kami, kasama na po noon yung NBI. That's the first time na doon nga po, nagpunta kami minsan sa office na ni Mr. Atong Ang sa Mandaluyong, sir. At saka, sandali it was recorded during the last hearing Yes, sir. na si outgoing CIDG Director, General Ferro, was blinded by that operation. Hindi niya alam. Hanggang sayo lang ang coordination. Hindi niya alam. Di ba? Naggulat pa nga siya. Meron pala kayong operation na ganun ginagawa. Hindi niyo pinapaalam yung director ninyo. Sinabi ko po yun, sir, sa kanya kasi kung makikita niyo po, sir, yung letter request for police assistance addressed to Director CIDG, ako nasabi naman ni General Ferro po noon, sir. O, ikaw na no, yung bahala. Sa NCR CIDG na, kayo na humawak. Kaya ako na po ang nag-receive, sir. And after the police operation, may Sandali lang, klaruhin natin ha. Nag-deny si General Ferro na hindi niya alam yon. Tapos ngayon, nagsasabi ka na siya nagsabi sa'yo na ikaw ang bahala. Yes, sir. After the police operation that we have conducted, sir, entrapment operation, we have submitted a spot report and development report na may huli po kami, address na nakasuhan, nakasuhan, ginawan po namin ng spot report at address po yung sa Director CIDG, sir. Kaya hindi po pwedeng sabihin na hindi po nila alam, sir. So yung sinabi ni Atong Ang na nag-volunteer ka daw na pagdudukutin nila yung mga tao na yan. Yes, sir. Ganito po yan, sir. Sir, Ganito po, sir, ang kwento dyan, sir. deklaruhin mo muna. Yes, sir. Totoo yan, sinabi mo during a meeting. Sir, hindi ko na po matandaan kung nasabi ko, pero kung may nabitawan mo akong salita, pero pabirto man siguro, sir, hindi ko na matatandaan, sir. Pero nagkakaroon po kami ng case conference meeting together with the anti-cybercrime, with the NBI po, sir. Sandali, makinig ka. Ikaw ay hindi ka pa retired hindi ka pa malimutin. Words like that, you cannot just easily slip by your mind. Yung sinabi mo na nag-volunteer ka sa kanya na pagdudukutin lang natin yan, sir. True or false? No, sir. Ha? No. Yes, sir. So nagsinungaling si Atong Ang. Hindi ko na po matatandaan, sir. Ay, huwag kang selective, ha? Selective. Permission to make statement, Ha? sir. Nag-out ka, ha? Yes, sir. Police kernel ka. Yes, sir. Dapat responsible ka sa lahat ng pinagsasabi Opo, mo. sir. So, Permission to make statement, sir. false. Nagsinungaling si Mr. Atong Ang. Ako, sir, sige, di ko po kayang, di ko naman na matatandaan lahat, sir, kasi after our case conference, sir, pinag-usapan nga po namin
Sige, continue. Pinag-usapan po namin noon, sir, together with the anti-cybercrime, with the NBI, nag-sharing nga po kami. Kasi nag-sharing kami, ito ang target. Within NCR, Metro Manila, sir, sa amin, ng NCR CIDG napunta yung mga target na involved sa cloning. At kasama ko noon, yung anti-cybercrime. Yung outside Okay na yun, settle na yun. Nag-conduct kayo ng operation, pati NBI, Yes, sir. request na siya sa Outside Metro NBI, Manila po, sir. nag-conduct operation, positive results. Yes, sir. Legal lahat yun. Yes, Walang sir. problema, di ba? Wala Opo, tayong sir. nakita problema doon, legal lahat yun. Ito na namang sinabi niya kanina na binigyan kanya ng 1 million. Yes, So sir. yun, tinanggap mo. Sir, may letter request po kami. Kasi even, totoo po yung sinasabi ni Mr. Atong Ang, sir, na even nung ako'y nasa CIDG, talagang kulang ang gamit din ng kapulisan. Alam niyo Okay, po yan, sige. sir. Tinanggap mo. Nag-donate siya ng computer, sir, 10 laptop. Okay. Tinanggap po namin nung nasa Laguna ako, sir. Gaano kayo ka-close ni Mr. Atongang? Hindi kami ganun ka-close po, sir. Ilang bisis lang kayo nagkikita? Yun nga, sir, nung doon sa office niya, nung nag-case conference po kami with the anti-cybercrime, with NBI, and then nung pangalawa nung sa Lipa, sir, na ako'y PD na po ng Laguna, na How about itong si Kwan? Si Julie Patidungan. Matagal mo na itong kilala? nung sa Laguna na lang po kami kilala niyan, sir, ni Don Don, sir. Palagi kayo nagtatawagan ng cellphone. Nagkakatawagan po, sir. Okay. Si Mr. Atong may sinabi pa kanina na gusto mo daw siya magsinungaling na pinapaangkin mo sa kanya na siya ang nagpagawa ng building ninyo. Tumulong po, sir. Totoo yan na gusto mong magsinungaling siya. Sinabi ko lang, sir, na tumulong siya. Hindi nga, kaya nga tumulong siya, di ba? Sabi niya, nagtataka doon siya, bakit pinapaangkin mo sa kanya yung pag-construct ng building ninyo doon sa kampo. Yun ang sabi niya. Totoo yan na sinabihan mo siya na sabihin mo sa mga tao na ikaw ang nagpagawa nito. Yung isang portion po siguro, sir, talagang siya dahil nagbigay nga po siya ng 1 million na tulong, sir, for renovation. Hindi lang po isang building ang nag-renovate ko po sa ano, sir. Ako, hindi kita minamasama diyan sa Opo, pagbigay sir. ko ng tulong. Kasi ako naging pulis rin ako. Yes, sir. Normal talaga yan na maglapit tayo sa mga politiko, sa mga negosyante. Tulong sa para Yes, hindi naman binubulsa yun eh. Opo, Gawa ng kampo, okay lang yun. Pa-repair. Marami ba mga mababait na tao, kagaya ni Atong Ang, na mabilis magbigay ng suporta. So, okay lang yun sa akin. Kino-confirm ko lang ito ngayon sa'yo para, kasi sinasabi ni Atong Ang na you are apparently a part of the conspiracy to put him down. Ay hindi ko masasabing part ako, sir. Kasi, alam ko naman, ginagawa ko lang. Diretsahin kita. Sabi niya, ang pinaka-suspect niya is Mr. Bong Pineda. Yes, sir. May kaibigan ba kayo ni Bong Pineda? Hindi, sir. Hindi. Hindi po, sir. General Kaskulan. Hindi din, sir. Oo. Naging chief PNP mo yun, hindi mo kilala. Hindi, kaibigan mo, bata ka ba? Hindi, sir. Hindi. Hindi Sino po, sir. naglagay sa USPD ng Kalamba? During the time of General Eliazar po, sir. General Eliazar. Yes, sir. O ito ngayong mga kaso ni Julie Patindungan na apparently parang gawa-gawa lang daw. Sabi niya itong ang para i-pin down yung tao niya. Ano masasabi mo doon sa mga kaso na hinaharap ni Patindungan? Yung mga double attempted murder, frustrated murder? Wala akong masasabing may kinalaman. Hindi po time yon. Hindi po, sir. Okay. Sige. Yes, sir. Satisfied ka, Mr. Atungang? Doon kung magtanong ka, you direct it to Your the Honor. chairman. Senyor, Ako na magtatanong sa Honor. kanya. Ano ko lang dito? Number one, yung sinasabi niya selective ang isip niya, ang utak niya nung
ano po na sabi niya, hindi niya matatanda na sinabi niya ang dudukutin. Nung sinabi niya po yun, kaya ang daming accomplishment na nahuli dahil hindi nga ako pumapayag sa ganyan. Pwede niyo, kung sinasabi niya, hindi niya matanda na sinabi niya, pwede niyo natin tanungin yung NBA dito, baka narinig. Ang mga tao ko lahat kasi narinig eh. Number two, yung ano po, Your Honor, yung sa Laguna, sa Lipa, yung sinabi niyang halos tapos na yung pinakita niya sa akin picture. Hindi siya humihingi ng pera nun, nag-donate lang ako. Ang sabi lang niya, akuin ko lang daw akuin ko lang daw na ako nagpagawa lahat. Sabi ko, hindi ko makita logic. Kaya tinawagan ko si Atty. Carol, kasi si Atty. Carol lang kakilala nila, tsaka si Joseph eh. Never ko siyang kilala, kaya sabi ko, nakita ko lang siya once, twice nung lumapit, hindi ko alam pangalan niya eh. Natanda ko lang mukha niya. Nung nakita ko, ikaw pala PD ngayon, Colonel. Tapos nagulat ako, ba't gusto niya ako magsinungaling agad? Eh, ba't sanay na sanay ka magsalita magsinungaling ng tao? Yun na ano ko. Tapos nalabas ng mga testigo mo, puro nagsisinungaling. Alam naman natin, dadamay mo pa yung mga pulis, di ka naawa. Kasi utak pulis din ako eh. Pareho tayo eh. Nakita niyo naman, Your Honor, di po ba? Nakita niyo naman siya magsalita. Colonel ka, PD ka, hilaw ang salita mo. Ito ang terminology na natin. Thank you for that. Anong reaction mo? Sir, yung sinasabi na makakalimutin ako, siguro sir, sasabihin ko, slip of a tongue. Kasi sir, pero kung talagang didiretsuin kung yung sinasabi ni Mr. Atong Ana, dukutin, hindi sana ginawa ko na sir, ba't pa kami nanghuli? Nanghuli po kami. Ito ha, Hindi sir. ibig sabihin nga, posibleng nadukot dahil nga mayroon tayong nahanap ngayon na 34 na tao. O sir, pero wala po akong Kaya nga, kinalaman. very sir. crucial yung statement mo na pagdudukutin na lang natin mga yan dahil nga may nahanap tayong 34 na Yes, tao. Pero wala po akong kinalaman doon sa ang pinag-usapan lang namin doon sir, yung involved sa cloning and nahuli po na amin yon, nakasuhan. After that, wala na po kaming kinalaman sir. Ito yung Cloning operations yun. cloning operation lang sir. Okay, we'll take that up later. Meron tayong kaso dyan. Mag-update Opo, na sa DJ about that. So ano pa? Wala na po sir. Thank you. Opo sir. Salamat ha. But before yung kay section, mamaya kay section, pwede tapusin muna natin itong, sana yun, nawala na yung magkapatid na dalawa kanina dito. Balik muna kayo, kasi hindi pa kayo tapos. Pag ganun-ganun tayo eh, that's normal for a hearing na, sir. Ayun, yan na, sir. Sir. Balikan natin kasi naputol ka. Na pinagbigyan natin si Mr. Atong Ang na magsalita. Saan ba tayo last? Ano yung sinabi mo kanina? Doon po sa, kay Michael Calaveria po. Ha? Kay Michael Calaveria po. Michael Calaveria po. Claveria. Doon ito nangyari, sa loob ito ng sabungan o sa safe house o sa police station? Sa loob po na sabungan nangyari po yun. Okay, sige, tuloy mo. Yung pong, nung binitbit na po nila kami, yun Pero bago ka mga patuloy ha, do you confirm or deny na ikaw ay convicted? Convictado Convictado ba ito o napaila na ng kaso? convicted po your Convicted ka ng drug case noong 2002? Opo. Na lang po ako doon, Your Honor, na para pong na-set up lang po kami doon. Para pong na-sit up. Opo. Pero gumamit ka talaga noon. Noon po. O, gumamit ka. Pero hindi na po nitong Okay, anyway, that's kung lang yun. Or character reference lang yun. 2002 pa yun eh. Opo. Itong iniimbestigahan natin ngayon, 2021 na mga kaso ito. Ba't Apo. lang? Wala pang tukhang noon. Uplan tukhang. Wala pa. Kaya pala tumaba ka na ngayon, no? Wala, uminto ka na, no? Wala, no? Kapal na yung pisngi mo. Mataba ka na. Okay na. Sige, continue. Nung pong kinuha po nila kami, habang binabiyahe po nila kami, yun nga po sabi sa amin na
bakit si Boss Atong daw ang binangga namin. Binangga po daw namin si Boss Atong ay partner po daw si Boss Atong. Sabi ni Michael Calaveria po. Michael Claveria. Tapos may sinabi ka pa kayo na alam nyo ba na 5,000 lang? Opo. Ano ba sabi? Sinabi po nila sa amin na sabi, alam niyo ba, tumawag sa akin si Boss Atong, 5,000 lang isang ulo yung binabayaran sa inyo. Pero sa ganun man, hindi namin kayo para patayin. Ang sabi sa amin po, papipiliin namin kayo. Kaso o patay. Ano pinili mo? Ay syempre po, sa amin po, ay kaso na lang po, kaysa patayin po kami. Okay. Tapos, saan na kayo dinala? Nung dinala po kami sa safe house nila. Safe house. Apo. Alam mo Yung kung anong safe tinatawag house? pong bahay po. Ha? Ano po, ano lang po siya eh. Bahay lang po siya eh. Safe house ng mga pulis. Parang ganun na po. Tawag nila sa kanilang safe house. Gaano kalayo galing sa sabungan? Mga 15 minutes po. 15 minutes. Apo. Dinala kayo doon. Apo. Oh, ano nangyari pagkatapos? Dinala po kami doon ay mga mag-aalas 6 po ng umaga. Tapos nilabas po kami alas 10 na po ng gabi. Sige, tuloy. Nung pong nilabas po kami nila, nagpunta po kami dito sa may parting pagsangan po. Naghanap po sila ng pagtitigilan. Nakakita po sila nung nag-aantay po doon na single na isang barangay tanod po. Ngayon po, doon po sila tumigil. Hanggang doon po kami pinicturan. Pinicturan. Opo. Bakit? Nagtanim po sila sa amin. Ng Ng drugs ano? po. Drugs po. Drugs. Opo. Sa Pagsanhan, Laguna. Opo. So galing sa sabungan, diretso kayong safe house. Opo. Pagkatapos sa safe house, pumunta pa kayo sa Pagsanhan, Laguna. Opo. Doon po Doon na kami kayo pinicturan po. pinantingan ng droga. Opo. Sabi po daw, doon po daw kami nag-transaction. So, pagkatapos Po noon, dinala na po kami sa, pinaihi po kami, tapos pinatignan. pinaihi Opo. para sa drug test. Sa drug test po daw. Tapos, at saka yung, dinala po kami sa ospital. Pagkatapos po noon, dinaretso po kami ng pagsangan, doon po kami kinulong. Pagsanhan Police Station. Opo. So, kailan kayo nilipat sa provincial jail from Pagsanhan? February po ata. February. So, pagkatapos noon, ano nang nangyari sa inyo? Pagkatapos na doon sa Pagsanhan. Doon po, nung kami kinasuhan na po, nagano na po, yung mga kasama namin, nagpiyansa, kami po, hindi po namin kaya. Kaya, napipilitan po kami mangulungan po. Meron ka sinabi about yung nag-ring yung cellphone mo. Tapos tinanong ka kung sino. Apo, yun po yung, yun po yung tiga Mandaluyong po, yung pong isang boss po namin. Anong pangalan? Ronquel May po. Ha? Ronquel May. Ronquel May. Anong first name? Alejandro po. Alejandro. Apo. Tapos, Nung pong sinabi po sa akin, bakit daw tawag ng tawag yun? Sabi ko po, maglalaban po kasi kami ng manok, kinabukasan po. okay. Kinaumagahan po, maglalaban po kami ngayon. Ang sabi po sa amin, sige, sagutin mo, papuntahin mo. Pag pinapunta mo yan dito, nakuha namin yan, pauuwiin namin kayo. Yun po ang sabi. Kaya ngayon po, sa akin po, pinapunta ko po. Pumunta naman. Opo. Pumunta po. Saan pumunta? Sa Santa Cruz din po. Sa bayan po. Sa Tulay po. Tulay. Opo. Tapos, Doon po nila hinuli yung tao.
Hinuli nila? Opo, may dala pong manok. Si Ronquilme? Opo. Saan nila dinala? Binukod po nila sa amin yun. Dinala po nila sa Lumban. Lumban. Opo. Tapos, Kinasuhan din po ng drugs hanggang sa nakapagpiyansa po agad. kinasuhan rin ng drugs. Opo. Sa Lumban, Laguna. Opo. Hindi sa Pagsanhan. Hindi po. Binukod po kami kasi po tatlo po ginawa po sa amin eh. 3 bata, 3 po matanda doon sa Lumban po. Tapos yung 3 bata sa Pagsangan po. Tapos, Nung makasuhan na po kami, wala na pong hanggang sa nandito na po kami, nangungulong po kami. meron kang sinabi sa affidavit mo doon sa NBI, nasabi mo, hindi kayo pinatay dahil may umarbor sa inyo. Sino bang umarbor sa inyo? Si Mayor Borter po daw. Mayor Voltaire. Voltaire Taga Malaya po yun. Malaya. Opo. Siya ang Ang tumawag po daw kay Boss Atong. tumawag kay Boss Atong. Opo. Na ano? Na inarbor po daw kami kaya kami nabuhay. Kaya kayo Hindi pinatay. kasi narbor kayo. Opo. Voltaire na sir. Mayor Voltaire. Anong plus name ng Mayor Voltaire yan? Yun lang po pagkakakilala ko po doon eh. Ano na po yun eh, stroke na po ngayon eh. Na-stroke? Opo. Na-stroke na po ngayon. Pero nung 2020, Mayor siya na anong bayan? nang punta po. Ha? Punta. Punta? Opo. Punta Rizal. Opo. Ano na po yun? Ex-mayor po. Ex-mayor. Ex-mayor. Opo. Tapos ngayon na-stroke na. Opo. Siya daw ang tumawag. Opo, opo. Kanino? Kay Mr. Atungang po. Mr. Chairman, Yes sir. paano mo nalaman? Nung po, Inarbor kayo. nung po dumalaw po sa amin yung lola po nung kasama po namin, kinuwento po sa amin. Sabi, pasalamat kayo kay Mayor Bolter. Tumawag siya kay Boss Atong. Kung hindi, matitiklop na kayo noon. Siya po daw Mayor Bolter ay may kaugnayan po sa kanila. May, kumbaga, nakakausap po niya si Boss Atong po daw. Kaya, natawagan po niya kagad. Oh, Boss Atong. Pero Boss Ato. Boss Your Honor, Ang tawag sana itong oras na ito matawagan, wala kasi akong kilala. Una-una, hindi talaga ako nagmimemorya ng pangalan. Sana matawagan kagad ngayon yan, para, yung mayor na yan, para malaman kung kilala niya ako. Kung nakakausap ko kung oras na ito, sana matawagan. So ikaw ang sinasabi mo, wala kang kilalang Mayor Voltaire. Hindi ko, wala. Dating Mayor Your Honor. Volta Rizal. Wala akong kilala na ganyan pala talaga. Alright. Sir. Yeah, Yun ang ko sir, yung Mayor Right. Voltaire pala ng Halahala Rizal. Dating mayor ng Ah. Halahala Rizal. This is according to the affidavit sa NBI. Apo, apo. wala na ngayon yung mayor na yun. Nasa kapatid ko po. Buhay na? Buhay na? Ay, buhay pa? Apo, apo. Bye pa po. O, pwede tanongin ng committee. Anyway, if you don't mind, Mr. Chairman, mayroon akong Yes, sir. Go ahead. Go ahead. Kay Mr. Ang. Granted na mayroong chope. Granted, palagyan na natin na mayroong mga nagchochope sa kwento at saka sa mga balitaan natin. Wala ba sa rules ng isabong how to sanction? How to sanction these game fixers? Ano ang mga rules ninyo pagka ganun? Hindi ba dapat masyadong malaganap yung isabong para hindi natin intindihin yung sinasabing mga chope-chope na yun. So, ano ang mga rules or mga sanctions na ginagawa ninyo kung merong chope na nangyayari? Your Honor, ang chope nga kasi, kapareho niya, sa ordinaryong sabungan, pag may chope,
yung ordinary to, yung without yung mga online na yan. Pagka yung Joppy doon, talagang hindi nila tinutuloy, sinasaktan ng tao, kung anong ginagawa. Ngayon dito sa amin, hindi rin namin, hindi, kasi wala kami, hindi namin malalaman. Pag meron kami nakita na alanganin, magre-request silang palitan lang namin ng manok. Ngayon, yung sinasabi nila na nanyupi sila, kumusta sila, hindi, Your Honor, hindi namin malalaman talaga yun. Kasi, pag nakita namin depresya, papalitan lang namin ng manok or hindi namin ipatutuloy yun. Ganun ang mangyayari. Pero hindi namin malalaman yung honor ng Joppy kasi hindi kami ang kapustahan. Ang kapustahan nila taong bayan eh. Papasok lang sa makina, tapos withdrawin nila. Mahirap po matrace eh. Hindi basta-basta matitrace ang Joppy eh. Ngayon, hindi ko alam kung paano ginagawa nilang Joppy, na bakit nakakapusta sila ng ganun sa kabila. Tapos isang grupo pa nga sila. So, sa inyong, ano ba tawag sa inyo rito? Kayo yung namamahala eh. Like for example, Lucky 8. Ano kayo sa Isabo? Kayo operator. Nung Isabo. Service provider lang kami, Your Honor. Service provider kayo ng Isabo. Yung lahat ng mga nagsasabong po sa amin, member namin, tapos ibinebenta lang namin sa kanila yung palabas namin sa mga tao. Tapos kumukuha lang kami porsyento ro, tapos doon kami binibigyan namin yung kalahati sa mga agents, sa mga ganyan. Tapos, Kaya nga, total, mukhang ayaw suspindihin ng pagkor yung Isabo muna habang nag-iimbestiga, no? Hindi ba kayo dapat gumawa ng paraan na magkaroon kayo ng mga sanctions o mga rules dyan sa mga game fixers? binabantayan po namin, pero talaga, wala naman po talaga, ako, sa aming pananaw, walang Joppy eh. Kasi, tuloy-tuloy ang sapo, wala namang ano eh. Sinasabi nila na yung sila, base doon sa sales, sa history nila, nakikita ko, bakit nila kinukontra lagi ito? Pero yung isa ni Inonog, nakalaban pa nung manok ko eh. Kabuti pa ako natalo doon. So, paano ko sasabihin Joppy yun, Your Honor? So, basta sa amin, talagang group kami eh. Imposible makapasok ang Joppy pag hindi talaga is either pininas mo yung manok, pero sarili namin manok, I don't think na may gagawa ng ganyan eh. Kasi membership to eh. Alright, Mr. Chairman, perhaps pagkatapos dito sa, we can hear from Mr. Butch Inonog na ilang beses na banggit kanina. Yes, sir. Yes, sir. Yung, may isa pa po yata, yung kasabay niya. Ano? Section. Okay na po. Okay ka na? Section. Andito yung dalawang section kayo. Narito na Sige, po. muna. 1 minute suspension muna, sir. Mag-share mo na ako sandali. Please share with us anong nalalaman nyo doon sa pangyayari sa Manila Arena. Noong January 13 ho, ako yung owner ng MacJJ. Ano? Ako po yung owner ng MacJJ. Tapos, Ang kasama ko nga po, yung anak ko, si Amon, at saka yung si Denmark Sampiego. tama mo sila doon. Opo, Your Tapos, Wala naman po ako nakita ang mga commotion o ano pa man. Wala po kami nakita. At wala naman po kaming mga nakitang pagbabago ng ano. Kasi po, yung pong aming ka-house nasa baba. so nandoon ka. Naroon Nung po ako. katabi yung kak-house ninyo. Ano yung number ng kak-house ninyo? Hindi ko po tanda, Your Honor. Pero nasa baba po kami. Magkatabi kayo ng kak-house ng mga nawawalang tao. Nasa taas po sila. Sa taas sila, kayo sa baba. Baba po kami, Your Honor. Taga saan ka nga, Mr. Sikson? Tanay Rizal din po. Ha? Tanay Rizal na naman. O Tanay Rizal ka pa rin. So, kilala mo yung mga tao na yon, yung mga nawawala. Kilala po. Kilala ko. Kilala po yung dalawa, pero yung iba po, hindi po. Kilala mo yung dalawa. Yes, Your Honor. So, magkatabi kayo ng kak-house during Yes. the time. Hindi po mo magkalisya po. Yan, ganun po. Maganon. So, anong naobserbahan mo nung panahon na yun? Wala po naman ako nakita, Your Honor. Tahimik, wala naman pong commotion. Yung sinabi ni alias RV, kanina na nakita niya na pinag-hold yung mga taga-Tanay na nawawala ng mga gwardya ng Manila Arena. Hindi mo nakita?
Hindi po, Your Honor. Bakit? Siguro po na panahon na medyo nakahiga po lagi ako sa house. Hindi ko po napansin yun. Nakahiga ka? Opo. All the time, nakahiga ka? Wala ka napansin doon ng mga pangyayari? Hindi po naman po, Your Honor. Pag kasi umalis kami ng madaling araw sa Tanay, nadating kami ng arena, tapos maghapon na po yun, hanggang gabi. RB, alias RB. Nandun ba si Mr. Disunsección nung nangyari yon? Yes po. Nakita niya? Bali po nung naibaba na po yung tao, Ano no? naibaba na po yung mga biktima, Oh. nasabihan ko po si sir, pero wala na po yung mga tao, nakuha na po. So anong ginawa mo nung sinabihan ka niya na wala na yung mga tao na dinala sa ilalim, sa baba? Sinabihan ko po siya na tumigil pagsasalita. Kasi nga po, mga Pakitanggal nga yung baba mo konti para marinig ka na mabuti. sinabi ko po sa kanya na wag na siya magsalita. Kasi nga po, kaibigan niya yung mga nawawala. Kasi nga po, si yung isa sa nawawala, si James Bakay, at saka po si Simpuego, magkakaibigan, at yan po ay galing sa farm din ni Puchinunog na nahit ko sa kanya. Magkakasama po So sila. therefore, wala ka na obserbahan na nangyayari, siya naka-obserba na may nangyayari na dinala na yung mga tao sa baba, sa basement, sinabihan ka niya, after nung sinabihan ka niya, ang sabi mo sa kanya, huwag na maingay, huwag na magsalita. Sinabi ko po sa kanya dahil siya po lang ang panay-usap na sa akin ng ganun nga po, pero hindi ko naman maintindihan kasi galing nga po ako sa pagkakatulog, galing po sa pagkakahiga. Nanatili po ako nakasahigaan. So ganun yun, nandun siya, nakahiga lang. Yes po. Sa sinabihan ka niya na huwag magsalita. Bali po nung nagkikwento po kasi ako sa kanila, dumating po yung isang runner po ron, nagpalimber na po ng manok. Kaya po yung sinasabi ko po sa kanila, hindi na po nila siguro naintindihan kasi po iniintindi na po yung manok na ilalaban namin. Okay. How about ikaw, Mr. Edison Sixon? Ay, yung anak, Hamon, ano masasabi mo? Nandoon ka rin noong panahon na yun? Opo. Tapos, ano na-obserbahan mo? Wala naman po. Wala naman pong gulo na nangyari po. Wala ka na-obserbahan? Wala po. Hindi ka na, nandoon ka nung sinabihan niya yung tatay mo na yung mga kasamahan ninyo ay yung mga ibang taga-Tanay, dinala na sa baba, sa basement? Hindi ko po alam po yun. Siya lang po nagsasabi noon eh. Ha? Naikwento lang po sa amin pero di po namin nakita. Pero nakwento niya sa'yo na dinala sa baba. Hindi ko po na... Hindi mo siya kasama doon, sinabihan? Nagsasalita po ako sa kanila. Hindi ko po alam kung iintindihan po nila yung sinasabi ko. Pero po, nung pagbalik ko po ng house, nagkwento po ako. Pero po sabi nila, huwag ka nang maingay at baka may makarinig pa sa'yo, madamay pa tayo. Ganun po ang sabi nila. Sino nagsabi nun? Si Boss Jojo po. So, ibig sabihin, takot ka. Kaya sinabihan mo ito na huwag na maingay. Wala po akong natatandaan na gano'n, Your Honor. Na? Ang ibig ko po sabihin, hindi ko po na sinabihan ng gano'n, kundi ang sabi ko lang po sa kanya, huwag ka nang mag-ingay at baka ikaw ay madamay kasi nga po magkakaibigan siya. Kung ano man sinabi, Yun nga. Parang sinabi mo rin na takot ka rin. Huwag kayong maingay. Huwag ka maingay at madadamay ka. Parang takot kasi ka. nga po wala naman ako nakita, wala naman po kami nakita ang pangyayari. Kaya nga, ito lang, napakasimpleng tanong. Hindi sa gusto kong merong kang ilalabas na salita. Ayaw ko niyan. Pawang katotohanan lang sabihin mo. Pero pag sinabihan ka niya na dinala na sila doon sa baba, mga kababayan mo, yung mga taga-Tanay, sabihin mo sa kanya, huwag ka lang maingay diyan para hindi ka madamay. Hanggang doon na lang ang... Hindi ko Ang po kuwan mo? talaga nasaksihan, Your Honor. Wala po kami nakita. Siya po lang ang nag-usap sa amin pero hindi po namin nakita. Okay, kung totoo yan na hindi mo nakita, wala kong problema dyan. Opo, Your Honor. Ang sa akin lang is, this committee is looking for those 34 people na nawawala.
at 6 doon o 10 doon ay mga kababayan mo sa Tanay Rizal. At kung ikaw ay natakot man na ayaw mo madamay, pinapatahimik mo itong isang witness, then wala akong magawa. Kung hanggang dyan ka lang, okay lang ako dyan, walang problema. Ha? Sa akin lang is lalabas yung katotohanan. Hindi man kita sinasabihan na magsinungaling ka, pero hanggang katotohanan lang tayo. Okay? Wala naman po talaga ako nakita, Your Honor. Okay, wala ka nakita, hindi kita pinipilit. At yung pong kami kumbidahin sa CIDG, wala naman po naman ako nasabing ano doon. Na salaysay na may nakita o anuan. Ay, kaya pinatawag, hindi ba kita talaga inimbitahan, pero sinabi kasi ni Mr. Atong Ang na gusto niya magsalita kayo, then kaya nga pinatawag ko kayong dalawa para mag-share kayo sa inyong nalalaman. Hindi ko po naman alam kung bakit kami nakasama rito. Pero naroon lang po kami sa pangyayari pero wala po kami nakitang commotion, wala pong gulo. Ay normal yan, natatanungin ka na katabi kayo, katabi kayo nag-house at nagsabi pa itong isang witness na nandun kayo, sinabihan ka niya na yung kasamahan niya ay yung mga taga-Tanay, nandun na sa baba, dinala. So normal yan, natanungin ka. So ngayon, nasabi mo na wala ka nakita, then you maintain that. Okay lang, wala akong problema dyan. Basta yan ang katotohanan. Eh, gusto ko lang po malinis din yung pangalan ko bilang taga-Tanay. Eh, nung pong time na napatawag ako sa CIDG para kunan ng statement, ang nangyari po, medyo kasi po, naroon din po yung kumpare ko po si Butch Sinunog, naroon din po siya habang kami nagbibigay ng statement sa CIDG. Siyempre po, nung matapos yun, nag-usap kami, kinausap niya ako, sinabihan niya ako na mag-ingat ka pare, mag-ingat ka, sabi mo sa inaanak ko, mag-ingat kayo. Hindi ko po alam, lalo po ako kinabahan, hindi ko nga po alam bakit kami pinag-iingat, kung ano po yung nasa likod ng lahat, hindi ko po namin alam yun. Bakit mo sinabi, Mr. Inonog, na mag-ingat sila? Eh, base po sa mga nangyayari, dahil sila miyembro din po ng WPC. Regular po sila naglalaro dyan. Kaya, syempre, nasabi ko po yun dahil sa dami bigla ng nakakagulat, yung volume ng biglang tao mga nawala. Okay. Maraming salamat sa inyong dalawa. Thank you, ha? Salamat po, Your Honor. Maraming salamat. Thank you, thank you. Dito naman sa iyo, Mr. Butsinonog, may sinasabi si Mr. Atong Ang kanina na nagsinungaling ka daw. Na small time, na wala kang kinalaman sa isabong, pero yung pala, nanalo kayo ng malaki. Ilang milyon yon. Kasama ka doon sa grupo na yon. Ano masasabi mo? Una po sa lahat, Your Honor, marireview naman po natin yung first hearing na umatin ako. Hindi ko po dinideny, nakakilala ko si Julius. Pero ang tanong po sa akin doon, yung relevant nung nangyari kay Julius Habilio sa team ko, kung bakit po parati nilang in-insist na si Julius daw po ang financer nung laban namin sa Manila Arena. Sinabi ko rin po sa committee na yun, nung first hearing, hindi po relevant sa amin si Julius Habilio. Pangalawa, yung dalawang kapatid po ni Julius Habilio, yun po ang hindi ko kilala. Yung magkakapatid po na yan, miyembro po yan ng WPC. Wala po akong sinasabi doon na hindi ko kilala si Julius. Isa-isahin lang po natin, Your Honor. Yeah, totoo yun. Sinabi ko lang, yung sinabi ni Atong Ang, na nagsinungaling ka daw, na umiiwas ka na ay hindi ka daw involved sa sabong, yung pala may-ari kang farm. Pero alam ko, as I can recall, inamin mo naman na may Your Honor, wala po. na steering. Hindi ko po dinideny na ako farm owner. Hindi ko po dinideny na kakilala ko si Julius. Napaka-premature naman po sabihin kung hindi ko kilala. Isang barangay lang po kami. Pangalawa, yung sinasabi po ni Mr. Ang, Your Honor, na marami yung kilalang politiko. Totoo po yun. 19 to 20 years, nagtrabaho po ako sa isang politiko as a VIP security. At matagal na rin po akong farm owner. Wala pa po ang mga isabong. Yan na po talaga ang hobby ko. Pag-alaga ng manok, maglaban, magpa-finance. Okay, maraming salamat.
Sinabi mo naman yan, last hearing, di ba? So ano na ngayon, ang balita sa anak mo? Wala pa rin. Diretso ko lang po, Your Honor, sana yung kay RV para malinawan tayo lahat. Ano? Yung kay RV po, Yes, go ahead. si paring Jojo, si Mr. Sexton, kumpare ko pong buo yan. Inaanak ko po sa kasal, yung anak niya. Kaya napunta po si RV sa kanya, nakiusap siya sa akin kung pwedeng mahiram yung isang tao ko. Ang tao ko po, hindi si RV, yung kapatid niya. Sabi ko, ito subukan kong kausapin. Sabi ng kapatid niya, boss, wag na ako. Alam mo, Kwan, mahirap maintindihan yung Kwan mo, yung dahil sa mask mo eh. Pasensya ka na, Your Honor. Medyo nag-iingat lang ho. Gaganitiin ko na lang, Your Honor. O yan, mas marinig ka. Sige. Yan po si RV. Huwag ka mag-alala, hindi ka akusado dito ha. Baka takot ka mag-cover-cover kayo dahil hindi ka akusado dito, resource person ka namin. Nag-iingat lang po ako, Your Honor. Tsaka complainant ka dahil anak mo nawawala hanggang ngayon. So, hindi ka namin ipapasubo. Kaya lang, hindi ma-record dito ang sinasabi mo dahil nga sa cover. Okay, yan, medyo klaro na. Tuloy. So, tutuloy ko po yung kay RV. Kaya po siya na napunta kay Paren Jojo. Ni-request din po ni Paren Jojo na makakuha ng tao dahil kulang siya sa tao. So, sabi ni RV, sabi ng kapatid ni RV, boss, yung kapatid ko na lang po, medyo intindido yun sa pagmamanok. Kaya dinala ko po si RV Paren Jojo Sexton. Okay. Hindi po siya ang tao ko. Ang tao ko po, yung kapatid niya. Para malinaw lang po. Okay. Yun lang. So maraming salamat. Ha? Thank you. Salamat very po, much. Your Honor. Salamat. Balikan kita sa IDG. Next update. Anong next na kaso mo? Sir, we also have an update with regard to the case number 8 being investigated by the CIDG. And we would like to announce another breakthrough in our investigation. And this is in connection with the case of Ricardo Lasco. Lasco. Yes, sir. A master agent of Isabong who was kidnapped by more or less 10 armed men at his residence in San Pablo City in Laguna on August 30, 2021. At least 4 witnesses who were present during the incident positively identified suspects responsible in this case. The identified suspects are policemen. Sino? Anong mga pangalan? They are formerly assigned at the Provincial Intelligence Branch of Laguna Police Provincial Office based in Santa Cruz, Laguna. And the witnesses initially identified 5 suspects through the photographs of the suspects presented to them by the CIDG in coordination with the PRO Calabarzon. Hold muna sandali. Kumsek, sana yung mga witness dito, yung asawa ni Lasco at saka yung mga mother. Papaupuin mo, paalisin mo na yung itong Indon Brothers. Paalisin mo na yan sila. Tapos, pati yan si alias RV. Okay ka na? Thank you ha. Yung munang Salamat po. mga babae. Sino ang identified ninyo na chief ng PIB that time?
Sir, based on our research, we have identified during that time, the head of the Provincial Intelligence Branch was Lieutenant Colonel Avellino. Abilino, Yes, sir, is Avellino. he around? Ipatawag nyo? Si Colonel Abilino? Okay, sige, continue. Abilino, dito ka. Continue, General Cruz. With your update. So now, right now, sir, our investigators are now consolidating the sworn statements of our witnesses and other pieces of evidence for the preparation of the filing of appropriate cases against the identified suspects before the Department of Justice. Thank you. So, andito yung pamilya ni Lasco. Si The partner po, Princess. Princess. Yung kasama nyo, Sila po yung mga kasama namin sa bahay nung pinasok yung bahay namin August 30, 2021. mother ka ni Princess, ikaw, kapatid? Ha? Kapatid po. Kapatid ni Princess, Pinsan po. pinsan ni Princess. Andoon kayo nung dinukot si Lasco sa loob ng bahay niyo. Yes po, Your Honor. Sige, mag-swear muna kayo, mag-oath muna kayo. I would like to acknowledge the presence of Senator Coco Pimentel online. Thank you for joining us, Senator Coco. Please stand up and raise your right hand. Yung mga hindi pa ho nag-swear. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you. Please take your seat. Noong nangyaring dinukot yung, ano nga first name ni Lasco? Ang tawag po sa kanya, John Lasco. John. Opo, John Lasco. Doon sa bahay. Andun kayong apat. Yes po, bali 8 kami nandun. Lahat puro babae po. Puro babae. Yes po. 8. Yes. Ito ba yung insidente na sinabi mo na pati alkansya mo binitbit ng mga Yes mga po. pumasok sa bahay? Opo. Anong nawawala sa inyo? Anong Lahat dinala po ng aside kay gamit. Lasco? Aside kay John Lasco, yung mga losses niyo doon, para may binitbit pa doon na Alahas, mga bags, bolt. bolt. Opo. Anong laman ng bolt? Pero Pera. po, Your Honor. Pera. Yes po, yung mga alahas niya po. For the record, si John Lasco ay isang Isa pong master agent master agent and ng incorporator po ng online ng WPC. WPC, Yes po. online sabong. Okay. So, nung nandoon kayo, anong nangyari? Pwede mo ma-relate sa amin? Anong nangyari? Monday, August 30, nagsabi po siya na papunta na siya ng Manila kasi po, umuwi lang yun ng San Pablo weekend. Friday, Saturday, Sunday dahil may farm siya sa San Pablo. Farm po ng mga manok na nag-aalaga po siya. Passion niya yan. Pag uwi naman po niya, first Mondays to Fridays, dito po siya, ahente po siya ng lupa, real estate. Broker po sila ng kapatid niya. Dito. Then, Monday, nung nagsabi siya, niyaya niya po ako mag-withdraw sa bank, sa BDO. After po no, nagpunta na sa palengke, at magluluto po yun ng breakfast. Tapos pag uwi po namin, automatic yung gate habang bumubukas. Pagbaba namin ng sasakyan, actually kasama ko po yung pinsan ko that time sa loob ng sasakyan. Ako, yung baby ko na 2 years old, at siya po. Habang nandun daw po ako sa nagwi-withdraw, naka-hazard siya, may tumatawag na po, sabi nung pinsan ko, sa phone. Kaya lang, hindi niya daw sinasagot. Hawak na lang yung baby ko, hinihintay lang po nila ako. Then, pag uwi po namin, pagpasok namin ng gate sa bahay,
siya ang unang bumaba, umupo siya dun sa may garage po. Maglalaro siya kasi that time po is may laban, may entry siya ng manok sa Santa Cruz. Kaya po walang tao, walang driver. Yung mga tao niya sa farm nandun po. So after po nun, habang naglalaro, habang pumwesto na siya, hawak niya yung phone niya, bumaba po ako, may nagpasukan na ng mga tao. NBI kami, may warrant ka. Sabi ko, napatingin po akong ganyan. Tapos sabi niya, wala po akong kasalanan. Nagtaas agad siya. Pinapasok po kami sa loob. Pagpasok po namin sa loob, pinasasan siya, then sabi sa akin, may kaso yan, estafa, large-scale estafa. No bail, sabi po nung mga pumasok. Nagbababa po ng mas yun, is I'm not sure kung bakit. Basta inaayos niya po siguro. Kaya nakatingin lang po ako, sabi nung mama ko, nakatulala lang daw ako na siya lang kinakausap ko. Wala po, sa totoo lang po. Yung iba pa nga po may utang sa amin. Paano po kami magkakautang ng million daw po? Tapos yung iba na pong mga tao pumapasok na, eto po yung pinsan ko, inalalayan pa siya sa sasakyan po. Pinababa siya, late siyang bumaba po. Ano mga suot nila? Naka-uniforme, naka-civilian? Naka-black po, may mga naka-shorts, may ibang naka-shorts na hindi ko alam kung nakuha lang sa kanto yung iba ng mga. Okay. Pero yung pong mga ilang tao na nakaharap sa akin is mga tindig, talagang kita mo na mga leader, not sure. Basta po ang sinasabi is, wag kayong magulo, nakakahiya sa mga kapitbahay kasi may kaso yan, baka makaano sa kapitbahay. Ngayon sabi ko, Pakilala nila si NBI po sir. NBI. Yes po. Ayaw po nilang ibigay yung warrant, ginaganon lang. Wala po. Natutulala na po ako nun eh. Tas sabi po nila, sabi ko, pwede po bang makahiram ng phone para matawagan ko po yung family? Makasunod po kami. Puntahan nyo sa Batangas. Nagsalita po ng Batangas. Nagulat kami. Nag-sync in po kasi lahat habang Tapos bigla pong sinabi sa Manila, tough. O sige, may iiwan kaming mga tao dyan. Nagsalita pa po na ganun. Sabi ko, sige na po, hinabol ko pa po palabas. At kinato ko pa ang sasakyan dahil gusto ko nga makahiram ng phone or makasunod po kami sa police station kung may kaso nga po talaga, sir. Pero ito po, yung pinsan ko, may sabihin po siya kasi siya po yung inakay mismo nung pinababa. Sige, wala lang naman to. Sige, Miss Honey Lynn Sason, go ahead. Nung nasa sasakyan po ako, nakita sina Ate Ses po nasa loob na po ng bahay. Ako lang po naiwan doon sa sasakyan. Tapos nakita ko po yung ibang mga lalaki nakaitim na nandun pa po sa may pinto, dun sa may garahe po. Tapos po, yung driver seat po, yung pinto po niya bukas. Tapos nakita ko po sila, nung nakita nila ako na nagaganunan po sila, na ang sabi po may tao pa sa loob. Nakita po nila ako sa sasakyan. Tapos po, nung nakita po ako, may isa po lalaki lumapit sa akin. Tapos sabi niya, bumaba ka na dyan, wala lang naman to. Mahinahon pa po yung pagsabi niya sa akin nun. Tapos po, Sandali. Okay ba? Pwede ba tanggalin mo yung mahirap, hindi masyado maintindihan. Ano yung sabi, ano sinabing bumaba ka? sabi po niya na na bumaba ka na dyan, wala lang naman to. Sabi na po sa akin. Wala naman to. Opo, ayun po ang sabi. Tapos po, sabi ko sige po, ayusin ko lang po to. Kasi inaayos ko po yung laruan nung pamangkin ko. Tapos po, hindi ko po mabuksan yung sasakyan na paglabas. Sabi ko, pwede po pabukas. Pinagbubuksan niya pa po ako ng sasakyan. Tapos po, nung hindi pa gumana yung pinto nung doon po niya ako pinadaan sa kabila. Sa kabila po na ako pinadaan. Tapos po, nung nasa pinto na po ako, tapos nakita ko po sila na nakaupo na sa sala, sa sopa. Tapos nakapalibot na yung mga lalaki. Tapos sabi sa akin nung nakatayo doon na ikaw, sino ka? Sabi sa akin. Sabi ko, napaganto po ako. Tapos sabi, ikaw, umupo ka dito. Sabi niya ganun. Sa ko po, ako po, namigay pa po ako ng face mask sa kanila. Kasi po, yung mga kasama ko po sa bahay, wala pong face mask noon. Kasi po, yung pinsan ko po, si Ate Lynn po, positive po siya that time.
Tapos po, nakita ko po, ba't po nasa sala? Eh, positive po yun. Kaya po ako po, namigay pa po ako ng face mask. Para lang po, concern ko lang din po dun sa may pamangkin po kasi ako, mga bata pa po yun eh. Tapos po, nung kakaupo ko lang po ng sasakyan, may isang lalaking umano sa akin na, ikaw, ka dito. Pinapasok niya po ako sa kwarto. Tapos po, nung pagpasok ko po sa kwarto, nakita ko po sila na kalat-kalat na po yung loob ng kwarto. Yung mga ano po, nakalatag na po sa higaan, kinukuha po nila. Tapos po, yung isa pong lalaki, pinadiretso niya po ako dun sa may lagayan ng bolt. Sabi niya po sa akin, ikaw, buksan mo to. Buksan ko daw po yung bolt. Pero hindi ko naman po alam yung password. Tapos po, nung hindi ko, pinipilit niya po sa akin na pabuksan niyo, pero hindi ko po talaga alam yung password. Tapos yun po, lumabas na po ako nun. Tapos dinala na lang po nila yung bolt. Binitbit yung buong bolt. Opo, binitbit po. Gaano kalaki? Mga ganito, usong-usong pa nga po sila nun eh, nung paglabas ng kwarto. Ha? Usong-usong pa po. Ano? Usong-usong. Parang tulong-tulong po sila Ilan pagbuhat. sila nagbubuhat? 3 po. Makilala mo yung nagbuhat ng kwan? Makikilala mo? Makikilala ko po dito kung sino po yung nagpapasok sa akin ng kwarto. Nakilala mo? Opo. Andito ngayon sa Opo. loob ng session hall? Opo. Ituro mo nga kung sino. Sino? Huwag kang mag-alala. Paano dito? Ituro mo. Saan dyan? Ang pangalan? Si Mr. Roy Navarrete po. Nabarete. Sir. Ikaw si Nabarete. Yes, sir. Ano sasabi mo? Sir, wala po ako dun. Naka-duty po kami dun, sir. Ha? Sa Laguna po. Wala po kami dun sa San Pablo po noong time na yun po. Hindi basta-basta kung ito, babae ito ha, powerless ito. Mag-akusa sa isang pulis, nandito pa sa harap ng maraming tao. Hindi ito basta-basta. Basta sabihin ko lang sa'yo na powerless itong tao na ito. Hindi ito pwedeng i-coach, hindi ito pwedeng turuan. So, nandoon ka, wala ka. Yes, Your Honor. Wala po ako doon po, yes, Your Honor. May mga ebidensya po ako, Your Honor, na nag-iikot po kami sa checkpoint kasi po... Kung kayo yun, kayo yung involved doon, kaya siguro hindi nag-responde yung tawag ng police assistance doon sa San Pablo Police Station. Hindi nagre-react yung mga police doon dahil nga kayo yung nandoon. No, sir. Ano? No, Your Honor. Uy, Nasaan ka uli? Mr. Navarrete? Saan ka nandoon ng mga oras na yun? Anong date? Sir, nag-ikot po kami sa mga checkpoint po sa Lumban. May mga, po kami, picture po kami dito, sir, na magpapatunay po na nasa Lumbang kami, sir. Check lang sir, anong mga time na yon. Kasi may... Anong oras? Anong araw uli nangyari yun? Exact date, Miss... Malayo po yung area, sir. Doon sa San Pablo, doon sa... Sandali lang. Linawin lang natin mabuti, ha? Miss Sanilin, Po, anong araw yon? August 30 po. August 30. 30, 2021. Opo. Okay. Anong oras? Mga 9 po. Mga 10. Mga 10 ng umaga. Inabot po ng 10 na po. Around 10 o'clock ng umaga. Opo. Okay. August 30, around 10 ng umaga. Nasaan ka, Mr. Navarrete? Base po dito po, nasa Magdalena po kami. Nag-ikot po sa mga checkpoint po, namimicture po. Bakit? bakit base dyan? Bakit kaya ka pa magbase Teka. sa binibigay ng abogado mo? Bakit hindi ka lang magsasagot ng diretso kung nasaan ka nung panahon na yun? Yes sir, medyo yung time na yung bumalikan mo, malayo na sir eh. Dapat magre-rely ako dun sa kung saan ako sa base sa cellphone ko sir. Kasi hindi ko naman memorize sa tagal dun sir eh. Your Honor. Sige sir, go ahead. Okay. I'm pretty sure
General Carlos or General Cruz will be able to verify all these. Diba? Time, anong assignment, bakit siya nandun? Yes, Your Honor, we can check the actual detail of the Patrolman Navarrete. But right now, sir, I don't have the detail order of Patrolman Navarrete during that time. Kasi kami dito sa Senado, veterano kami sa mga tinatanong eh. Pag may sumagot sa amin ng diretso, malamang totoo sinasabi. Pero pag sinagot kami ng tumingin sa kung saan at sinabing based to dito sa talagang medyo magdududa po kami. Ito po Sige, po yung kapatid ko, tuloy sir, mo. na pinasok nila may COVID that time. Kaya tiningnan niya rin yung mga pumasok sa kwarto. Ikaw yun? Ako po yung naka-quarantine nung araw na yun. Kapatid po ako ni Princess Montañez. Okay. So, identify mo rin ito. Kaya kwento ko lang po yung nangyari. Ha? Yung pong nangyari. Yung nangyari. Opo. Tulog po ako ng araw na yon. Nagising po ako. May nagsisigawan na po sa sala. Akala ko po, nagtatalo po yung mag-asawa, si Boss John po at saka si ate. Tapos sabi ko, ano kaya yun? Tapos maya-maya po, tumayo na ako. Narinig ko po parang ibang boses na po. Sabi niya, may ano ka, may kaso ka. Tapos bubuksan ko na po yung pintuan. Bigla pong may pumasok pong dalawang lalaki. Tapos po, namukaan ko po yung isa doon. Namukhaan. Opo. Andito ngayon. Opo. Ituro mo kung sino. Si Roy Navarrete po. Nabarite. Opo, Navarrete. So dalawa na kayo nagtuturo kay Nabarite na pumasok doon sa bahay niyo. Ikaw, Ma'am Montañez. Mama ni Ces at saka ni Ili. Mami. Opo. Right. Ako din po kasi tinawag niya po ako. Tapos tinanong niya po kung kaano-ano po ako ni John Lasco. Sabi ko, manugang ko po siya. Tapos tinanong niya ako, ano ka ba dito? Sabi ko, ako po ay kasambahay lamang. Hindi ko po sinabi na ako ang mother nila. Basta sabi, tapos tinanong niya po ako, pwede ba buksan mo yung vault? Sabi ko, hindi ko po alam yung password. Ang nakakaalam po ay ang secretary niya. Tapos sabi, pinaturo niya sa akin yung vault. Sabi ko, hindi ko nga po alam. Sino? Sino yung niya? Roy, si Mr. Roy Baronet. Nabarite. Opo. Pinapaturo niya yung... Yung vault, pinabubuksan niya po sa akin. Tapos? Sabi ko, hindi ko po alam yung password. Tapos? Pambukaan ko po din yung mata niya. Ha? Yung mata niya po at taas niya. So, apat kayo nag-identify dito Opo, kay Nabarite. kasi yung pong pamangkin ko, siya din po yung kumuha sa akin. Yung pong lalaking yan. Ito po yung magkasamang Kami po ang magkasama ng pinapasok doon sa pamangkin ko, master's pinapasok bedroom. po kami sa kwarto. Nakakapagtaka lang po, alam nila lahat ng kukunin sa bahay. Grabe, inuna po nila yung kwarto namin. Paano po? As in, lahat ng gamit doon. May mga pictures po na talagang grabe yung Ultimo pong baboy, talagang sinaksak nila. lahat po ng gamit namin, 8 kami sa bahay, kinuha kahit yung mga wallet ko po, yung mga pera doon na nakasingit. IDs, lahat, walang itinira sa amin. Bag ko po, kinuha din nila. Mga ID ko. Doon po nila lahat nilagay yung cellphone sa bag ko. 10 cellphone po yun, sir. Diyos ko, halos idinamay pa po nila yung tao. Roy Nabarite. Hindi ko po alam. Yes, sir. Ito, apat na babae ito nag-identify sa'yo. Yes, sir. Ikaw pumasok doon sa bahay nila. Pumuha sa... Kinuha ninyo yung si John Lasco. Tapos kanina, yung dalawang magkapatid din, ikaw rin tinuturo. What a coincidence. Ano tingin mo? Makukumbinsi mo pa kaya ako? Yes, sir. Ha? Makukumbinsi mo pa kaya ako na wala kang kinalaman dito? Na, Yes. ito, sipalit na kaso ito, ha? Ikaw tinuturo ng 4. Tapos yung kanina, 2 magkapatid na
Yung kinasuhan nyo ng drugs, ikaw rin ang tinuturo. Grabe naman coincidence yan. Ano ranggo mo? Patrolman, sir. Patrolman. Ilang years ka ng patrolman? Seven, sir. 10 years. 7, sir. 7. 7. Yes, sir. So, anong assignment mo since graduate ka sa pagka-police? Intelligence, sir. Puro intelligence ng trabaho mo. Yes, sir. Since after recruit training mo, intelligence ka agad. No, sir. Mobile driver muna, sir. Mobile. Yes, sir. Tapos intelligence na. Yes, sir. So matagal ka, 7 years ka intelligence. No, sir. Mga around 5 years, sir. Mga ganun. Hindi siya. Recruit. Si IDG. Yes, Your Honor, sir. Nabablanko na ako. Sige, sir. I-take charge. Yeah. General Cruz, Yes, Your Honor. in the light of 6 testimonies, what do you plan to do? Sir, right now, as I have said a while ago, that we have taken the statements of, or sworn statements of these witnesses, and we are preparing to file the appropriate case before the DOJ. And of course, we are still gathering more evidence, physical or circumstantial evidence, to support the testimonies of these witnesses. I have talked to the Chief PNP a while ago before he left for national yung importanteng meeting niya. But anyway, ang action taken daw niya to this PIB people, ilipat niya sa Camp Crame. That's according to him. To be available for further investigation ng CIDG. Yan ang sabi niya. You cannot, hindi mo man sila pwedeng arestuhin ngayon dahil nga matagal na nangyari yun. Di ba? Hindi mo na pwedeng inquest yan. So regular filing ang gagawin nyo. Yes. So ilan yung na-file nyo? Ilan yung papailan yung kaso? Ilan ang akusado sa pinahil nyo sa DOJ? Sir, for this case, sir, we have not yet filed a case because we are still considered. Okay, yung isang case, yung case number... Eight suspects, sir. The Manila Arena case, we have filed. So ito, wala pa kayo na-file na kaso dito? Yes, sir. Probably this coming days. So wala pa? Yes, sir. Okay, sige, ano pang masishare niyo sa amin? Isa lang na identify ninyo? Itong si Navarrete lang. Actually po, nagsalita din po ako doon na yung warrant, nagbigay ng warrant. Lahat po kami, alam namin yung shape, kasi nagbababa po siya ng shape, yung katawan. Kaya po, na-identify namin is, nung pinakita sa amin yung picture, is si Paghangaan po. Paghangaan? Saan si Paghangaan? Tumayo ka nga. Tumayo ka. Anong ginawa niya? Lahat po kami kasi nung nagbigay ng pictures, wala pong alinlangan na tinuro namin. Tinuro niyo siya? Opo. Pinakita ko rin po doon sa kasama naming minor sa bahay. Ganon din po. Gusto ko lang din po na after 7 months, ngayon po makapagsalita siya at para lang po marinig din namin dahil siya lang may tao po doon nagsasalita na leader. Yun yung tingin namin. So, kasi sa taas, sa shape, sa katawan, gusto ko lang din pong makapagsalita din po siya, Senator. Opo. Yes po. Paghangaan, umupo ka. Ilang years ka ng pulis? 12 years, sir. Ha? 12 years po.
12 years, sir. 12 years. Yes, sir. Anong ranggo mo ngayon? PSSG, sir. Staff Sergeant, sir. Staff Sergeant. Yes, sir. Police Staff Sergeant. 12 years. Matagal ka na sa intelligence? Palipat-lipat, sir. Minsan mobile driver, minsan intelligence, sir. Ilang years ka na dyan sa PIB? Almost 1.5 years, sir. 1.5 years. Yes, sir. Thank you. Paano mo na-remember? Paano mo paano mo siya Nung na-identify? nag-report po ako sa police, nung nag-report po ako sa police sa San Pablo, Okay? nandun po sa police report na sinabi ko po na mamumukhaan ko that time kasi medyo, ngayon sinabi ko po din yung shape, kasi po nagbababa ng mask kung nagbigla po kasi magsisingkin sa'yo pag bigla mong nakita yung tao, tulad po ni Hani, nag-ano sa kanya. Tapos, nung pinakita nga po sa akin yung pictures, na ituro ko. Tapos, nung pinakita ko sa kanila, lahat sila kinabahan. Kahit po yung kapatid ko umiiyak. Ba't, ayun. Kaya po, sabi ko, ba't pare-pareho kami? Ngayon gusto po namin makita in person. Talaga. At magsalita rin po siya. Kung marirecall pa po namin yun. Ano ba lang sinabi niya? Anong sinabi niya na warrant? Opo. Pakita? Ano yung sinabi? Yan, ginaganan lang po niya yung warrant. Sabi niya, may warrant kami, NBI kami. Okay, Mr. Chairman. Ano pangalan nila, Mr. Paghangaan, sir. Parganan? Paghangaan po. Paghangaan, okay, Staff Sergeant Paghangaan. Nasaan ka August 30? 10 Sir, nung August 30, 21, sir, nag-deliver po ako ng sabon, sir, sa Pila, Laguna. Meron po ako dito ang katunayan ng resibo, sir. Mga oras ng conversation namin, sir, sa text. Ng oras ay tumatama, sir, sa August 30, sir, 2021, 9:16 a.m., sir. Nag-deliver po ako ng sabon sa Pila, Laguna. Detergent powder po. Andito po yung cellphone ko, sir. Hindi ko po binubura ang conversation namin nung kausap ko, sir. Andito po, sir, yung resibo ko, sir. August 30, sir, 2021. Anyway, is there a representative of the National Bureau of Investigation here? Si Director Listor is here? No. All right. Mr. Chairman, kung ako NBI, magwawala ako rito. Eh, ginamit ang pangalan nyo eh. I'm sure hindi kayo natutuwa. And you can always be able to investigate the alibis being mentioned, di ba? All right, thank you. Thank you, sir. Ano pa po ang ma-share ninyo? Sige. Hello. Nung umalis po sila, yung leader po nila, may binanggit po siya na word. Ang sabi po niya na move out. Tapos nagganto pa po siya ng kamay. Move out. Opo. Sabi move out. Nagganon pa po siya ng kamay. Mga kwan yan, mga military term yan. Tactical terms yan ng military or police terms. Move out. Yan yung command pag mag-withdraw. Kasi tapos Withdraw or po, move out. tapos po yung pagsalita po niya nun, siya na lang po kasi din nung nahuling lumabas eh. Tapos sinundan po namin siya nung pinsan ko, nahingi po kami ng cellphone, tapos kinakatok pa po namin siya sa sasakyan, hindi po niya kami pinapansin. Pinagsaraduhan pa po niya kami ng pinto ng sasakyan na napakalakas. Sir, doon po kami nagtataka na bumanggit sila ng Batangas. Puntahan niyo sa Batangas. Tapos biglang Manila tough. Kaya kami, akala talaga namin NBI para mapuntahan. Masundan po. Kaya lang, wala na pong tumawag. Akala pa po namin is may ransom. Mr. Chairman, Yes, sir. kay Princess lang, before the incident, Yes. wala bang nabanggit sa iyo yung mister mo na meron siyang problema sa pagiging master agent, sa trabaho, sa isabong? Basta Sunday night po is
tinatanong ko siya, may problema ba? Kasi hindi na po siya, feeling ko talaga may pakiramdam po ako na hindi na siya, hindi, ano yun, balisado, parang, Balisa siya. balisa. Okay. That day or the day before? Sunday Ilang araw po na, yun. yun lang araw na yun before. Opo, Okay. Sunday night. And may mga tumatawag sa phone sa kanya. Kaya lang, ano po yun eh, hindi, mas magsasabi pa yun sa ibang tao kaysa sa akin. Kaya po, sabi ko, may problema ka ba? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi, wala. Basta ang sinabi lang po niya sa akin is, i-clear niya yung name niya. Ayun. Doon na Clear po. niya yung name niya. Opo. And nagtataka din po ako kasi Monday, alam po ng mga papasok doon na umaalis na po siya ng Monday sa bahay. Umuwi na po siya ng Manila. Kaya po bago siya umalis, ayun, naunahan na siya. Nasaan na yung cellphone niya? Ayun po, wala pa rin hanggang ngayon. Kinuha lang po yung mga numbers. Kasama rin sa kinuha? Opo, lahat po. Lahat cellphone namin sa bahay. Alright, thank you, Mr. Chan. Thank you, sir. Ano, okay na kayo? Sabi na niyo lahat? Maituro lang po sana kung saan nilagay, sir. Ha? Maituro lang po sana. Alam ko po may nakakaalam nito. Kung saan dinala, yun na lang po para matapos na tayo. Ituro niyo na lang para at least may closure. Ang hirap. Sobrang hirap nitong pinagdadaanan namin. Dahil pa po namin, hindi kami namatayan. Araw-araw hanggang kailan po kami maghihintay. Ituro niyo na lang po. Alam kong may nakakaalam nito. Sige na po. May mga naiwan po eh. Sa ngayon, wala makapagturo sa inyo. Dahil yung May mga inaakusahan ninyo, scammer po, Senator, may mga scammer, may mga nagte-text, alam daw nila. May mga willing natatakot, yung iba, pera. Diyos ko, kami na nga po yung biktima, kami pa yung ginaganito. Grabe. Tapos ngayon, hindi po namin alam kung ano mangyayari sa amin after this. Kung matatakot ba kami? Senator, security po ba kailangan namin? Ang hirap po nung kami na yung biktima, kami pa yung nabubuhay sa lungkot, sa takot. Nag-uusapan po ng lahat. Ordinaryong tao lang po kami. Ang hirap po lumabas ng bahay na hindi mo alam na delikado kayo, mga kaibigan, wala, umiiwas kahit sino dahil delikado daw. Kanino kami dapat mag-ingat, Senator? huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Kaya nga tayo nag-imbestiga dito para mabigyan ng hustisya yung pagkawala ng inyong mahal sa buhay. Huwag kayo matakot. Kahit sino ng tao na yan na nasa likuran ng pagkawala ng inyong mahal sa buhay, may buhay rin yan. Hindi niya matatakot rin yan. Pareho lang tayo, tao sa mundo. Dadaan lang tayo dito sa mundo. Kaya, dapat huwag kayo matakot. Huwag kayo matakot. Sinasabi ko sa inyo, andito pa rin ang gobyerno. Kahit na part of the government yung akusado ninyo, ang ibang akusado ninyo ay mga miyembro ng Philippine National Police, hindi po sila ang buong gobyerno. Meron pa rin part ng gobyerno na maaasahan ninyo. Kaya huwag kayong matakot, andito pa kami. Witness Protection Program po ay i-apply namin kayo. Huwag kayong mag-alala. Andito si Senate President, hindi kayo pabayaan. Siya ang mag-firma ng request for... Tataka na lang po kayo yung piggy bank kasi talagang walang-wala talaga. Talagang inano nila oh. May dugo pa nga po yun eh. Hindi ko na alam yung piggy bank na yun kung nasaan. Kasi po ginano nila yung pera, imbis na buhatin nila. Kaya dumugo pa yung kamay nung isa. Grabe. Kaya kailangan ng pera nung kumuha. Pero sana ibalik nyo na lang po yung tao kahit kinuha nyo ng lahat. Eh. Yung tao po, yung buhay ng taong importante. Grabe. Tama yung sabi ni Senator De La Rosa. May matakot. Una, pag may nangyari sa inyo, alam na natin kung sino hahabulin. Hindi sila loko-loko, nagagalaw pa ng kahit ano. But anyway, we'll make sure. I'll order the Sergeant at Arms to give you security doon sa inyo. Thank you po. Hanggang hindi natin nasusolve itong asunto na to. Yung mga naririnig kasi natin, ano?
Medyo baka gustong pagbutihan ng mga... May naitulong din naman po si John Lasco sa part ng online kaya humihingi rin po kami ng tulong sa mismong head niyan, Kay Mr. Ang. kay Mr. Ato. Baka po sakaling matutulungan niya rin kami. Oo. Sir. Well, kung ano may tutulong sa pamilya, tutulong naman kami. I mean, Pati sa naman sa, pag ano, investigation. sabi lang, tutulong kami sa inyo. Wala naman. Maraming salamat, Mr. Atongang, para maibsan naman yung kanilang kalungkutan. Yung pong mami ni John Lasco nandito din po, gusto din. Ha? Yung mother po ni Ricardo Lasco. Yes po, ma'am. May gusto kang sasabihin? Gusto ko pa lang pong malaman, masabi doon sa mga kumuha sa aking anak. Hindi ko siya masama. Nagtatrabaho lang po siya. Ang kinabubuhay namin hindi sa talpak. 2 years pa lang. Dati na kaming meron. Nakakaraos kami sa buhay. Passion niya lang yung pag-alaga ng manok. Kaya sa mga taong kumuha, may magulang din kayo. May anak din kayo. Bakit ganon? Kinuha niya yung anak ko. Hanggang ngayon, nagdudusa ako. Masakit. Masakit sa isang ina na mawala ng anak. Linggo pa lang nun, tinawagan ko si anak. Mag-iingat ka. Opo, mami, wala naman akong kausap na mga ano. Yun lang po ang masasabi ko sa mga taong kumuha sa aking anak. Napakalupit niyo. Wala kayong puso. Bakit ganun? Sana sinori niyo na lang yung anak ko. Kanda kami kahit lahat. Ibigay namin yung aming kabuhayan. Mabalik lang yung aking anak na buhay. Pero wala. Lahat kinuha niyo. Isa't kalahating buwan pa lang yung anak niya. Lahat kami ang nabubuhay sa kanila dahil nagagatas, naglalahat. Tulong-tulong kaming mag-iina. Gano'ng kasakit sa isang yung pamilya, gawin niyo yung gano'n. Pero rin lang naman ang hanap niyo. Sana magpadagdag na lang kayo. Kaya pa rin ang kailangan niyo, di ba? Buhay ang ibuhan niyo, hindi na may babalik. Napakalupit niyo. Yun lang ang masasabi ko. Sige po, ma'am. Hindi po tayo hinto dito sa ating investigasyon. Hanggat hindi natin ito matapos. Tapusin po natin ito. Huwag kang mag-alala.